pa nga po ganap na nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hiner. Kaya po ramdam na ramdam pa rin ang epekto nito, lalo pat pinag-iibayin nito ang hanging habagat. Kitang-kita po sa aking likuran ang paghampas pa rin po ng alon, at kanina po ay nakita rin po at naranasan niya ng mga naglilinis dito po sa may baybayin ng Manila Bay. At ito nga pong isa sa pinakamalaking problema, yung basura na itinambak ng malalakas na alon na nagmula naman po sa iba't ibang komunidad at dinala ng Pasig River dito po sa mismong Manila Bay. Kaya nga po, ito nga po ang isa sa mga nagiging pag-aaral ngayon o pinag-aaralan ng DPWH at MMDA, ang long-term solution sa problema nga kinakarap sa tuwing na lamang magkakaroon ng bagyo at lalakas ang alon dito po sa Manila Bay. Kaya nga po kaninang umaga ay muling naramdaman ang bagsik ng alon at hangin dito sa lugar na ito. Kaya po para di na muling umapaw ang tubig sa Ross Boulevard at mas mapatibay ang seawall, may mungkahi po ang MMDA. Narito po report ni Susan Enriquez. Madaling araw pa lang, puspusa na ang paglilinis ng MMDA at DPWH sa tone-toneladang basurang inanod sa seawall ng Manila Bay, at nang lumiwanag na, muling nagngalit ng mga alon at humampas sa seawall sa Rojas Boulevard. Bagamat humupa na ang baha, nakaalerto pa rin ang mga otoridad sakaling muling umapaw ang tubig ng Manila Bay. Mismong ang inyong lingkod, naramdaman ang sungit ng panahon habang nagre-report sa unang hirit. Hindi po yung pagkulimlim ng panahon dito. At medyo napapansin din natin na para mas lumalakas ho yung alon. Sa nakikita natin ngayon, yung tubig na kalmado kanina at hindi naman umaahon dito. Sa aking panayam kay MMDA Chairman Francis Tolentino, sinabi niya maaaring umabot hanggang Sabado ang kanilang paglilinis sa lugar. At para raw hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa seawall, mungkahin niyang gawing double-layered na ito. Ito yung sinabi ko last year, kinapos lang sa budget, na dapat double-layered seawall. Yung unang layer, yun na magsaserve na breakwater para hindi makapasok yung tubig sa Rojas Boulevard. At saka ang sinuggest ko, dapat po yung seawall, concave yung design, parang letter C. Para sa ganun po yung tubig babalik uli kung saan siya galing. So ano nangyari doon sa proposal ninyo? Pinapa-revisit ko ulit ito. Sabi ko, bigyan uli ng pag-aaral, baka makasolusyon. At palagay ko naman bukas ang DPWH sa ganitong panukala. Sa talakayan with Igan kanina, sinisi ni DPWH NCR Director Ray Tagudando sa climate change ang pag-apaw ng tubig hanggang kalsada. Hindi raw kasi natin nararanasan ng ganitong kalalakas na hampas ng alon noon. Ang DPWH bukas daw sa ibang mungkahi para mapatibay at mapalakas ang seawall, tulad ng pagtataas nito. Tanong na sa amin yan, nung kasulukuyan naming pinaplano, actually, itataas pa namin sana ng konti. Pero may mga consideration kaming pinagtuunan dyan, like yung aesthetic view ng Manila Bay. Miski na nakasakay ka sa sasakyan, makikita mo yung aesthetic view ng Manila Bay. Susan Enriquez, GMA News.